Mas mahal ang change oil kaysa change all, kaya muntika na maging kulay toyo. Project bike sana yung gagawin, kaya lang unlimited tagas. Yung tipong isang hagod mo, puro putik agad. Ito nga pala isa sa mga pangarap kong scooter noon, ang Yamaha Pino. Kasi bukod sa napaka-eleganting tignan, nakakabali talaga ng leg sa kalsada. Phase out na nga pala to sa Pilipinas, pero hanggang ngayon, kahit second hand, maraming nauhumaling dito. Kaya kahit maraming issue tong nabili ko, laban na kasi paborito ko naman tong scooter na to. Bali mga minor lang naman yung issue nito na napakadaling gawan ng paraan kagaya nito. May busina niya, sobrang tahimik. Panggilid nga pala yung unang napagdiskitahan ko na i-check kasi naka-lighten crankcase to. Sigurado pasok lahat ng dumi rito. Medyo nakakapagtaka lang yung unang may-ari nito kasi halos buong bolts ng panggilid niya Allen bolts yung nilagay. Kaya talagang medyo lumabas yung ugat ko sa noo para lang makatanggal ng tornilyo. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, merong dalawang version nito sa Pilipinas. Merong carburador at saka FI version. Bali, itong nabili ko nga pala yung tinatawag nilang 1MB series. Tapos ko na nga palang tanggalin yung mga bolts nito kaya bubuksan na natin yung crankcase cover. At hindi nga ako nagkakamali sa nakita ko kasi sobrang kapal na talaga ng putik. Yung tipong isang hagod mo talagang napaka life changing. Bali naka full CVT set na nga pala to, sabi sa akin ng binilihan ko. Kaya lang yung clutch bell niya puro kalawang, baka lihahin ko na lang. Ito yung isa sa pinaka naging challenging ngayong araw, yung pagtatanggal ng nut nito kasi halos kinain na ng kalawang yung lock. Kaya kahit paanong pihit ko, hindi talaga siya matanggal kasi talagang sobrang kapal na ng kalawang niya. Kaya dito sa part na to, kailangan na natin gamitan ng science to. Tatakbo nga pala muna ako sa shop para bumili ng lubricant para mababad natin yung kalawang at matanggal. Fast forward, nakabili na nga pala tayo ng lubricant. WD-40 nga pala yung brand na binili ko. Tested ko na kasi to sa mga ganitong sitwasyon. Babaran muna natin para matanggal natin kasi hindi siya mapwersa. Matigas masyado. Kinalawang na kasi tong ehe. Baka nilagyan to dati ng grasa na hindi high temp. Kaya kinalawang lang yung ehe. Bali bababad natin to ng isang gabi para matanggal mismo yung kalawang niya para hindi tayo mahirapan. So bukas itutuloy natin to. Abangan nyo yung part 2 kung ano pa yung mga gagawin natin dito kay Pinocchio dito sa Pino na nabili natin, right? Ihatak nga lang pala yung lock nito sa upuan kasi nawala na rin yung susian niya. Medyo magiging challenging talaga yung pagbuo ko nito kasi talagang marami akong papalitan. Pero ang importante kasi sa akin dito yung makina ay maayos. Pati nga rin pala yung mga turning lights nito tsaka brake light hindi rin gumagana. Kaya noong gabi na kinuha ko to talagang medyo kabado. Wala nga rin pala nakalagay na speedometer cable dito. Kaya yung odo reading niya 10 kilometers lang. Kung ibebenta mo to halos good as new. Kaya kung bibili tayo ng second hand na motor, wag tayong mag-focus ilan yung natakbo ng speedo reading kasi minsan hindi yun totoo. Mas maganda pa rin talaga maging basyan yung tunog ng makina. And kayo kung nakapag-project bike na rin kayo, tingin nyo nasa magkano yung mga gastos natin dito overall para maging pogi ulit. Comment nyo sa baba kung nasa magkano estimate nyo. Right?